Ghostbusters Frozen Empire. So last Sunday nga nagkaroon na kami ng chance makapanood ng sine at mapanood ang Ghostbusters. Para sa inyong kalaman, dito kasi sa UAE, isinicelebrate ng lahat at lalo na ng mga kapatid nating mga Muslim ang Ramadan. Maraming movies ang kailangang i-hold at right after Eid, ipapalabas ng halos sabay-sabay yun. No? And ayun nga, medyo delay dito and this time is nagkaroon na kami ng chance para mapanood ang mga movies na to like Godzilla X Kong and ito nga yung Ghostbusters at marami pang iba. Yun, so bilang batang 90s, sobrang special sa akin ng Ghostbusters franchise or Ghostbusters movie. And sobrang tuwang-tuwa nga ako nung ginawa nila yung Ghostbusters Afterlife way back 2021. And super excited ako nang magkakaroon ng sequel. Ito na nga yung Ghostbusters Frozen Empire. And super nagustuhan ko yung Ghostbusters Afterlife. Sobrang ang galing, sobrang yung tribute nila kay Egon Spengler or kay Harold Ramis, sobrang ang galing, nakakakilabot sa ganda ng eksena na yun. And ngayon nga, yung Ghostbusters Frozen Empire, medyo underwhelming. So, iba na nga yung director na itong Frozen Empire. Ang nag-direct na ito is si Gil Kenan. Compared do sa Ghostbusters Afterlife na dinirect ni Jason Reitman, na anak ng original director ng Ghostbusters 1 and 2 na si Ivan Reitman. And ginawa nga nila ng tribute, ni-mention nila si Ivan sa last part ng movie. I think sadly he recently passed away, no. So, yun nga si Jason is hindi na siya yung director. And dahil nga nawala yung touch ng mga Reitman, feeling ko lang na hindi masyadong na took care yung paggawa ng Ghostbusters. Walang masyadong puso, hindi masyadong iningatan, especially doon sa story. Para sa akin, napaka-convoluted ng plot, no? Ang dami-daming nangyayari. Parang ang daming nangyayari and ang dami ng characters, ang dami pang nangyayari. Na napakasimple lang naman talaga kung tutuusin nung plot ng movie. Pero parang ginawa pa nilang complicated and syempre para ma-insert yung mga old and new characters, yun yung naging pinaka-problematic sa movie na to. Na tumatakbo lamang ng less than 2 hours, walang masyadong character developments. Although may mga standouts naman tulad ni McKenna Grace and ni Dan Aykroyd na yung character dynamics nila bilang si former colleagues ni Egon Spengler and granddaughter ni Egon. Actually, pwedeng tumakbo yung istorya na halos sila lang yung character. Although, syempre, kailangan naman yung iba, no? Pero sobrang lang talaga nilang dami. Kung makikita nyo naman yung posters, kailangan nilang i-insert yung old and new characters, which is very convoluted talaga. Andyan yung Spengler family, yung GF nung isang batang lalaki, nakalimutan ko yung character name niya. And andyan yung mga kaibigan, yung mga old colleagues ni Egon Spengler, and then yung laboratory staff. So, meron pang bagong character na ginaganapan ni Kumail Nanjiani. And may mga cameos din. Wala pa dito yung mga ghost character o yung mga monsters character. Meron pa yung new ghost friend dito, no? Na hindi naman lahat talaga kailangan sa story, na pwedeng tumakbo naman yung story na wala yung iba. Of course, si Bill Murray, sa almost cameo lang, ganun din si Winston. And hinahanap ko na nga lang dito si Rick Moranis tulad nga ng sabi ko, may mga characters na pwede naman tanggalin. Kahit alisin mo kahit yung brother nga ni McKenna Grace is pwedeng tumakbo pa rin yung story kahit wala sila. And ganoon din yung girlfriend niya and yung si Podcast. Actually si Podcast, gustong-gusto ko yung character niya sa Ghostbusters Afterlife. But then dito halos pandagdag na lang siya, no. What I like na subplot ng movie na to is yung relationship ni Paul Rudd sa Spengler family and lalo na kay McKenna Grace character. Binabalance niya kung ano ba talaga siya, is bilang teacher lang sa mga Spengler or bilang stepfather. So ayun, sana maganda kasi doon mo makikita yung character dynamics or yung relationship nila bilang Spengler, and yun nga lang medyo nabitin and hindi masyadong doong nag-delve yung story. Dahil nga, ang dami-daming nangyayari. Sayang, but at least andun yung family dynamic ng Spenglers. And meron pa dito si Patton Oswalt, lumabas din dito na which is, ina-explain niya yung mythology ng orb or ng potential na kalaban nila sa movie. Parang ang haba ng eksena na yon, and pwede namang ibang tao or existing na character ang gumawa no? Pwedeng yung character ni Dan or ni Ray na original Ghostbusters. Pwede naman yung ganun.
Pero talagang para ma-insert nila si Patton Oswalt and yung character ni Kumail Nanjiani, hindi ako masyadong natuwa. Imbis na mag-focus yung movie, lalo na sa final act, doon sa main characters na masyado na tayong invested tayo from the previous film or the start ng movie, is naagaw niya yung eksena ng yung final scene nung nangyari yung eksena na meron siya ng yung Fire Master. Sana minimize nila, although maaring siya yung isa sa mga next new big thing sa mga sequel pa na gagawin nila kung meron man. Sana, 'di ba, nag-focus pa rin doon sa new generation ng Ghostbusters main characters. Yun naman sana dapat yung maging goal ng Ghostbusters na to, no? Yung transition from old characters papunta sa mga new generation. Ito na nga yung mga bata, yung mga let's see kung ano, kasi alam mo hindi talaga malinaw kung saan papunta yung story, saan ba mag-e-end up, ano ba yung endgame ng Ghostbusters sa mga susunod pa na gagawin nilang movie. I don't think na ito yung last, but if ito na nga yung last, okay pa rin naman in a respectful way, bilang sa mga old characters. Ito na yung magandang farewell sa kanila. Or pwede naman, syempre, mag-cameo pa rin naman sila sa mga susunod. But sana, cameo na lang and then maraming updates na mangyari, hindi lang sa characters. And kahit nga yung Proton Pack, sana nga, i-update na rin nila yun kasi hindi na nag-work yun. Kahit sa Afterlife, hindi na masyado nag-work dahil palaki na ng palaki or palakas na ng palakas yung mga threats sa mundo ng Ghostbusters. And balik tayo kay Kumail Nanjiani, yun nga, yung character niya or yung the way niya, parang na magpatawa, parang hindi siya connected nung nag-appear siya, and then bawat panat niya, feeling ko hindi siya ganun ka-connected sa movie, no? Parang sinalpak lang siya doon, and then okay, para merong mas madagdagan pa yung mga slapsticks comedy sa movie na to. Hindi naman ganun ka-worse, but yun nga lang yung napansin ko talaga. Para sa akin lang, yung pacing, okay naman dahil maikli lang talaga yung movie and ang dami nilang gustong i-explain, ang dami nilang gustong ipakita, ang dami nangyayari. And may mga subplot, yung ghost friend talaga, pwedeng wala naman yun, direct na lang sa movie. And maganda nga dito yung orb, napaka-misteryoso ng orb and ang galing na keep nila yung mystery sa opening hanggang sa end part or sa last act ng movie na to. Gusto ko yung mystery aspect ng orb. Masyado silang nag-focus sa nostalgia. Although super okay naman talaga sa akin ng nostalgia. Syempre, lumaki tayo sa Ghostbusters. And sana mag-move on na sila, mag-upgrade na sila and mag-focus na sa new generations. Okay lang na balik-balikan nila as a nostalgia pa rin yung mga old characters. Sana mag-explore sila ng new monsters or new ghosts. And yung movie na to, no, parang isang act lang siya, isang long act lang siya, or hindi ko nakita kung alin ba kung ano, may act 1, may act 2, may act 3. Usually kasi talaga ganun sa movies, no. Pero ito isang parang napakahabang act 1 lang siya. And ayun na yung kung ano yung final act. Yun na yung buong story. Very simple, but it's okay, pero sayang, kulang lang. And masyado talaga nag-focus sa maraming characters. Overall, hindi naman siya napaka-terrible, no, na movie. And hindi rin siya ganun lovable. Siguro kung i-rate ko siya 7 out of 10, ganun. Well, nag-enjoy pa rin naman ako. Hindi lang ganun katulad ng Ghostbusters Afterlife. Ewan ko lang, para sa akin lang to. Kung sa inyo, baka mas nag-enjoy kayo. Comment nyo lang dito. Maraming salamat.